The views and opinions expressed by the host and guests are solely their own and do not necessarily reflect the views, policies, or positions of this television station, its management, or its affiliated network. The station and its affiliates assume no responsibility or liability for the opinions expressed or the content discussed during this program. Viewer discretion is advised. Face the nation. Ang ano ko lang, hope ko lang, na sana wag nila kaligtain, wag nila kalimutan na mas importante pa ekonomiya ng Pilipinas. Ang worry ko lang talaga, in the next 2 months, baka walang gawin ng mga politiko natin, puro away politika. Yun ang nakakabahala, na sana wag kalimutan ng mga politiko natin, lalo ng mga senador. Okay lang yun na may Senate impeachment trial. Pero huwag kaligtain, huwag kalimutan na ang ekonomiya ng Pilipinas hindi kailangan i-baliwala. Huwag i-disregard. Yung economic issues, socio-economic issues, kailangan talakayin pa. Yung mga reforma na kailangan sa ekonomiya, public health, transportation, lahat yan. Sana ayusin, agrikultura. Ang kinakabahala ko lang, baka dahil sa impeachment trial na yan, baka araw-araw, umaga ng gabi. Puro yan na lang ang focus nila. Kung yun nila. ang mag-uusapan, magsasuffer ang ekonomiya ng Pilipinas. Alam mo, napaka-basic pa naman ng ating mga Pilipino pagka ang pinag-uusapan talaga natin. Pag sinabi mong ekonomiya, hindi na nila hinahawakan yung, or inaalam yung iba pang aspeto. Kami, simpleng pamumuhay lang. Pero presyo ng bilihin. Alam mo yan, trabaho napaka-basic. Pero kung hindi natin to mabibigyan ng solusyon, nakasama naman din sa talagang mga ipinangako at isinusulong ng ating mga kumandidato, mapa ito ay party list, mapa ito ay congressman, mapa ito ay senador, binibigyan nila na sinabi nila sa kanilang plataforma na makakatulong sila na mabago ang buhay ng ating mamamayang Pilipino. Nakararami base sa kanilang mga plataforma. Diba? So, kasi alam mo, sinasabi nga, presyo pa lang ng bilihin ngayon, Wilson, napakataas. Gusto mong bumili ng gulay, ang mahal. Gusto mong bumili ng isda, ang mahal. Yung bigas, nakakagawa ng paraan ng gobyerno. May mga lugar na naumpisahan sa 20 pesos. Pero hindi lahat ito eh. At hindi, kahit pumunta sila sa isang lugar, hindi pa rin nakakasapat. So, dapat talaga, itong mga nakaupo natin na to, ano ba yung mga kailangan nilang gawin para maisaayos ang pamumuhay ng mga mamamayan kahit simpleng buhay lang at makasurvive lang sila sa kanilang simpleng pamumuhay. Tama sinabi Lordin, kaya importante sa susunod na Senado, sa susunod na Kongreso, huwag kalimutan na ang pinaka-importante pa rin na issue, ekonomiya natin. Huwag lang mangyari na pag araw-araw usapang politika, away politika, pinag-uusapan sa impeachment, hindi lang masama sa ekonomiya ng Pilipinas dito, masama din sa imahe ng Pilipinas sa international investors. Matatakot ang mga mamumuhunan, imbes na mag-invest sa Pilipinas, baka pumunta sa lahat ng kapitbahay natin, Cambodia, Laos, Indonesia, Malaysia. Ginagawa ng iba kasi sabi nga nila, yung klase ng bayad sa mga manggagawa, ganon din naman. Kahit papano sa ibang bansa nakaka-adjust. So, kailangan talagang pagtuunan ng pansin ng mga bagong manunungkulan kung paano ba nila masusolusyonan ito. Parang recently lang din, meron lumabas na balita. Even the tourism sa Pilipinas. Maganda sinabi mo. Alam mo, ang isa din sa nakaka-apekto sigurado sa tourism. Bakit nga ba? Kasi alam mo, medyo nakakatakot din ngayon ang sitwasyon, lalo na sa mga Filipino-Chinese, di ba? Kasi pag puro na lang bangayan sa kaaway sa politika ang nasa headline natin, lumalabas sa ibang bansa, yun din. Ang akala ng mga turista nakakatakot bumisita sa Pilipinas. Di nila alam na okay pa rin ang kabuhayan dito. Kaya importante yung mga politiko natin, mga senador, congressmen, i-balance din nila ang diskusyon nila. Huwag puro impeachment, huwag puro 2028 presidential election. 3 taon pa bago susunod na eleksyon. Sana natapos ang eleksyon, sana ang tuunan nila ng pansin, karamihan ng oras na sana, ekonomiya natin, saka reforma,
At saka public health, mga public health issue. Papasok na mga eskwelahan ng June. Opening of school classes na. Paano yung mga gastusin ng mga kabataan, ng pamilya? Sana ayusin natin yan. Oo. Isa din dun sa mga napag-usapan nitong huling eleksyon, yung sinasabi na alam mo, mga dynasty. Ay, mga nakaupo. Magaling. Yung mga nakaupo ngayon sa Senado, banggitin lang natin, 2 Tulfo, 2 Villar, 2 Cayetano, merong Ejercito Estrada, merong Soto Pangilinan. Ito naman, nakikita ba natin na magiging problema to? Kasi kahit papano, may iba-ibang partido din naman sila. Pero kasama pa rin dito yung usapin ng political dynasty. Ang ganda ng minention mo, Lordin. Ang tawag, di ba sa kanluran, may isang sobrang sikat na TV series, Game of Thrones. Ang tingin ko sa election natin dito, Game of Clans. Lahat na nananalo, puro political clans, puro political dynasties. Hindi lang maraming magkapatid, mag-asawa, mag-ina, mag-ama na senador. Pati nga ang nag-aaway sa national, mga dynasty din. Ang dynasty ng Marcos, kalaban dynasty ng Duterte. Nakalusot pa yung dynasty ng Aquino. Nakabalik. So, ang Pilipinas nga, ang nangyayari, puro storya ng dynasty. Sana in the future, baguhin na rin natin ang politika natin. Kasi ang Pilipinas, hindi tayo royal family, hindi tayo feudal system, tayo ay demokrasya. Dapat 117 million na ang tao sa Pilipinas. Sana hindi lang yung apelido sa kalsada at saka apelido sa Kapitolyo, paulit-ulit 100 taon sila pa rin. Ang masama, ginagawang, sabi ng ibang tao, ang malungkot, masalimuot sa politika ng Pilipinas, ginagawang family business ng ibang mga pamilya. In fairness naman, may mga political dynasty na matino. Yan yung mga hindi naman din na napapalitan, may performance, ginagawa pa rin nila. Kasi alam mo, yun sa mga political dynasty, ang sinasabi din kasi nila Wilson, kasi alam mo, nagpalaki kami ng anak. Yan ang nakita nilang exposure, itinuloy-tuloy nila. Yung serbisyo publiko nila, itinuloy-tuloy nila. Huwag nating i-claim na basta political dynasty ito. Pero maayos sila, kung maayos, yan ang magandang sinasabi nung mga nagseserbisyo na maayos. Pero yung iba naman, yun na nga, sabi mo, parang negosyo na lang to, nagiging business na lang para sa kanila. Kahit walang kwenta, basta kamag-anak. Pati nga may kwento pa noon, pati kabit ng politiko, ginawang politiko din. Kasi ngayon pa naman, napakadali. Kung hindi ka man kakandidato sa isang specific na congressman or senador, pwede ka din namang mag-party list. Hindi lang ordinary election ang kasama dyan, pati ang party list ginawa ng dynasty. Yung mga dynasty kasi sa munisipyo o sa probinsya, kulang ang seat ng congressional, pati party list sinama na nila sa dynasty. Kaya sana magkaroon ng reforma sa politika in the future. Ang sana palakasin sa Pilipinas, political parties, hindi political dynasties. Kasi sa ibang bansa na progresibo, ang malalakas ang mga partido. Yung totoong partido sa Pilipinas, mga fake political parties Puro alliances ng mga personalities, taka-dynasties. Sa ibang bansa, ang mga political parties based on ideology and program of government. Yun talagang may mga ideolohiya, may programa, plataforma. Tayo, ang mga political party, pinapalit ang political party parang nagpapalit lang ng damit. Face the nation.